Binaha rin po ang ilang pamilihan sa Pasig kaya naman ang mga tindera lumipat sa isang kalsada. Ang ilang mga residente naman na biktima ng baha, hindi pa raw nakakatanggap ng relief goods. May ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria? Pia, isa nga ang Pasig City sa mga nagdeklara ng state of calamity. Pumunta tayo kanina sa isang barangay at nasaksihan ang hanggang baywang na baha roon. Hindi mo makikilala ang Caruncio Avenue sa harap ng Pasig City Hall ngayon. Ang dati kasing dinadaanan ng mga sasakyan, puro kariton ng gulay, banyera ng isda at mga kahon ng paninda ang makikita. Ang mga delivery truck na puno ng kargang pinya at kung ano-ano pa, tuloy muna ipinarada. Nagmistulang palengke nga ang kalsada matapos lumipat ang mga tindero-tindera kagabi dahil binaha na ang kanilang pamilihan. Sa sikip ng daan, hindi magkamayaw ang mga namimili at nagtitinda, kapwa dumadaing sa napakahirap na kondisyon. Hanggang baywang ang baha sa paligid ng City Hall at ng palengke, kaya naman napakaraming mamimili ang piniling gumamit ng bangka o balsa. Maging ang mga panindang gaya ng baboy, nakita nating itinatawid sa baha. Lagpas baywang naman ang tubig sa barangay Pinagbuhatan, Pasig, kung saan maraming residente pa rin ang nakatira. Pero mayroon din namang mga sanggol na inilikas na ng magulang sa takot na tumaas pa ang tubig at magkasakit. Wala pa rin daw naaabot na relief goods sa mga residente, kaya't nagrereklamo na rin sila. Pareho itong lead ng mga taga rito sa baha para bumili ng pagkain kahit nga kapalit nito ay alipunga o maging leptospirosis. Pero Pia, nakausap natin yung nagdi-dispatch ng relief goods kanina at sinabi nila na paparating na rin ang tulong sa barangay na iyon. Ang iba namang nakita natin, Pia, papasok pa rin daw kahit paabot dibdib ang tubig sa kanilang bahay. Nagkalat naman ng mga basura na kasamang inanod sa pag-uulan. Ayon sa mga residente, noong Bagyong Ondoy, inabot ng halos 2 buwan bago nawala ang baha. Bukod sa barangay Pinagbuhatan, Pia, mabanggit lang din natin, ay binabaha rin sa ngayon ang barangay Sumilang, ang Santa Lucia, San Miguel, Manggahan at iba pang barangay. Pia? Victoria, sa Marikina kasi, no, ang kinikwento ng mga residente doon, taas-baba yung tubig. Kaya pupunta sa evacuation center, uuwi, tas babalik lang din. Ganyan din ba yung sitwasyon sa Pasig na malaking itataas, malaking ibababa, tas tataas ulit? Doon sa ibang barangay, Pia, sabi ni Vice Mayor Yoyong Martires ay hindi pa rin bumababa ang tubig. Gaya na lang sa ilang bahagi ng Santa Lucia. At doon sa ibang lugar naman ay bumaba na rin daw ang tubig. Kaya naman napapasok na rin ng mga truck para makapagpapagay ng relief goods sa mga residente, Pia. Alright. At yung sitwasyon nila ngayon, base sa karanasan nila, no, kung tuloy-tuloy na nga at hindi natitila o hindi nabubuhos muli ang ulan, sa tansya nila, gano'ng katagal bago humupa ang ganitong klaseng baha? Noon kasi 2019, nung Bagyong Ondoy, yun nga nagtagal daw ng mahigit 1 buwan bago tuluyang nawala yung tubig sa barangay Pinagbuhatan halimbawa. Kaya naman natatakot yung mga residente na kapag bumuhos muli ang ulan, ay baka lalo ang tumaas pa ang tubig at lalong matagalan bago mawala yung baha sa kanilang mga bahay. Pero dun sa ibang mga lugar, Pia, gaya na lamang siguro ng barangay sa San Joaquin o sa Buting, ay mabilis naman daw nawawala ang tubig basta titigil lang ang ulan. Kaya naman panalangin nga ng mga residente, sana'y tuluyan nang mawala yung ulan na dulot ng hanging habagat, Pia. So, ngayon, Victoria, kamusta naman ang panahon dyan sa kinatatayuan mo? Kanina, Pia, umulan, mga bandang 9:00 ng umaga, umulan sa barangay Pinagbuhatan. Pero dun sa ibang mga lugar naman, gaya ng barangay Santa Lucia, ay medyo sumilip na ang haring araw. Kaya naman yung ibang mga residente, nakakalabas na rin at pumupunta nga sa mga malapit na pamilihan o yung mga bukas na convenience store para makapag-stock up na rin ng pagkain. Dahil yung ibang lugar, Pia, ay hindi pa rin nga naaabutan ng relief goods. Sarami ng mga nasalanta dito sa Pasig, Pia. Yung mga lugar na nabanggit mo, Victoria, dahil ba walang masakyan ang mga maghahatid sana ng relief goods o talagang delikado yung pagpunta sa mga lugar na ito? Yung ibang lugar, Pia, hindi pa lang natin mapuntahan yung iba, pero meron daw mga lugar na abot pa hanggang Lieg, gaya sa barangay Santa Lucia. Pero yung iba naman, hanggang baywang na lang o kaya ituhod. Kaya yung mga residente doon, nakakaalis pa, nakakatawid, gamit nga yung mga bangka at yung balsa. Pero yung iba naman, Pia, umaasa sa relief goods kasi hindi nila maiwan yung kanilang mga bahay o kaya naman ay meron silang mga kamag-anak na mayroong sakit. Kanina nga, Pia, meron tayong nakausap sa may evacuation center. Yung kanyang anak ay may tuberculosis at hindi raw sila nakaalis sa bangka. Pero sa kasamaang palad ay pumanaw ang kanyang anak kagabi. At ngayon na ay nasa evacuation center nakausap at talaga namang nagduluksa lalo na't hindi nila alam kung ano ibuburol yung kanyang anak. Maraming salamat, Victoria Tulad.